Hi everyone! Welcome again sa aking channel. For this video ay magsasagot tayo ng isang example that will involve cosine x dx and secant x dx. Ang ating example number 8 is, what is the integral of sine x tangent x dx? Kung mapapansin natin, wala tayong integration rule para sa sine x na nakamultiply sa tangent x. What we're going to do is we're going to simplify this given in terms of trigonometric functions na fit sa ating mga integration rules. Gagamit tayo ng trigonometric identities. Matatandaan na ang tangent x is equivalent to sine x over cosine x. Kaya papalitan muna natin tong tangent x, ito ay magiging the integral of sine x times sine x over cosine x dx. And then, i-multiply natin yung sine x sa sine x. Ito ay magiging sine squared x over cosine x dx. Now, wala pa rin tayong integration rule para sa sine x na naka-squared or sine squared x. Kaya ang gagawin natin ay isi-simplify pa rin natin to sa pamamagitan ng other trigo identities. Matatandaan na for sine squared x, siya ay katumbas ng 1 minus cosine squared x. So palitan natin ito ay magiging integral of 1 minus cosine squared x over cosine x dx. And then, dahil itong 1 minus cosine squared x ay may denominator na cosine x, pwede natin silang paghiwalayin na parehas may denominator na cosine x. So, mako-convert siya sa integral of 1 over cosine x minus cosine squared x over cosine x dx. Ayan. So, this time, makakakita na tayo ng simplification that will fit to our integration rule. Remember, base sa ating trigo identities, ang 1 over cosine x is equivalent to secant x. Kaya ito ngayon ay magiging secant x na lang, and then itong cosine squared x divided by cosine x is cosine x. Kaya ito ay integral of secant x minus cosine x dx. So, nasimplify na natin siya in trigonometric function na fit sa ating integration rule. Remember na meron tayong integration rule para sa secant x at meron tayong integration rule para sa cosine x. So dahil ito ay sum or difference ng dalawang function, kukunin natin ang kanilang separate integrals then proceed to subtraction. Ito ngayon ay magiging integral of secant x with respect to x minus the integral of cosine x with respect to x. Now, apply ngayon natin yung ating integration rule para sa kanilang dalawa. Ang cosine x, ang integral niya ay sine x. Ang secant x, ang integral niya ay ln, absolute value of secant x plus tangent x. So, ang final answer natin is ln, absolute value of secant x plus tangent x minus sine x plus c.